Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan na'y masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at nawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay, at hahanaping mabuti hanggang sa masumpungan ito, hindi ba? Kapag nasumpungan na ito ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawawalang salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa lahat ng mga nasa barangay at nakakapakinig ng ating banal na misa. Ganon din sa lahat ng mga nakatutok online at nagsisimba sa kani-kanilang mga tahanan. Kasama po kayong lahat sa ating pagdiriwang dito sa ating simbahan. 2 talinhaga tungkol sa nawawala ang ating narinig mula kay Jesus sa ating ebanghelyo. Nawawala. Sabihin nyo nga po. Isa pa. Ang talinhaga ng nawawalang tupa at ang talinhaga ng nawawalang pilak. Ang talinhaga ng nawawalang tupa, ipinapakita sa atin na iiwan ng may-ari ang 99 na tupa para hanapin ang iisang nawawala. Ilan lahat mayroon tupa ang may-ari? Ba't iba-iba kayo ng sagot? Ulit, nawawala ang isa, natira ang 99. Ilan lahat ang total ng kanyang tupa? Yan, 100.
May 100 tupa na wala ang isa. Pinakita sa atin na hinanap ng may-ari ang isang nawawala. Iniwan ang 99. Sabi sa talinhaga, kapag nasumpungan na'y masaya niyang papasanin at magsasaya kapag natagpuan ang nawawalang isa. Samantala, ang nawawalang pilak naman, yung talinhaga ng nawawalang pilak, sabi ng talinhaga, kapag nawala ang isa sa 10 pilak, ilan lahat meron pilak? 10. Nawala ang isa, sabi, sisindihan ng ilaw, wawalisan ang bahay, at hahanaping mabuti hanggang masumpungan ito, at kapag natagpuan, magsasaya, mag-aaya ng mga kaibigan, at magdiriwang. Ito po ang 2 talinhaga na ginamit ni Jesus na pangaral sa mga Pariseyo at Eskriba na nagbubulong-bulungan tungkol sa pakikisalo ni Jesus sa mga makasalanan. Nakita kasi nila si Jesus kasama na nanginginain, nakikisalo sa mga makasalanan. Noong panahong iyon, hindi ginagawa ng mga tao yon. Kapag kasama mo o may makita kang mga makasalanan, kailangan layuan. Kung hindi, ikaw ay mapapabilang. Di ba ganon din naman sa panahon natin ngayon, di ba? No? Sa panahon ngayon, kapag sumama ka sa mga chismosa, anong tawag sa'yo? Di ba? Alam nyo na. Di ba? Kapag sumama ka sa mga manginginom, kahit hindi ka umiinom, anong tingin sa'yo? Ganon din. Kaya kung hindi ka chismosa, huwag kang sumama sa mga chismosa. Ganun yung sinasabi noon. Para huwag kang mapabilang. Pero, magandang himayin natin ang ibig sabihin ni Jesus sa talinhaga kung bakit ba siya nakikisama sa mga makasalanan. Ibig sabihin ba nun, makasalanan na rin si Jesus? Hindi. Wala naman siyang ginagawa. Kung makasalanan ang sinasamahan niya at hindi siya makasalanan, hindi siya mahahawa. Pero 3 bagay ang pinapakita, gustong sabihin ni Jesus tungkol sa talinhaga. Una, ipinapakita ni Jesus na ang makasalanan ay mga nawawala. Sa iba, ang tingin nila, ang mga makasalanan ay nagwawala. Magkaiba po yun, ang nawawala sa nagwawala. Yung nawawala, sabi ni Jesus, maaring wala sa tamang isip, wala sa tamang pag-iisip, o wala sa tamang disposisyon. Di ba gano'n naman? Pag hindi tamang yung isip, nakakagawa ka ng mali. Mali ang desisyon. Bakit? Kasi galit. Wala sa tamang disposisyon. Kaya nakapagmura, kaya nakapagsalita ng di maganda. Pero iba yung hindi ka naman galit, nasa tamang disposisyon ka, pero palamura ka. May ganyan. Konting kibot, mura. Hindi ka naman galit, pero namamalo ka ng anak. Para kay Jesus, yung mga nawawala, wala sa tamang pag-iisip at wala sa tamang disposisyon. Kaya sila nakakagawa ng kasalanan dahil sila ay nawawala. At dahil nawawala, nararapat lang na hanapin. Kapag nawawala, hanapin. Taliwas ito sa gustong ipahiwatig ng mga Pariseyo at Eskriba tungkol sa mga makasalanan. Iniisip nila, hindi na dapat ito bigyan ng pag-asa. Kaya dapat pabayaan. Kaya dapat layuan at huwag samahan. Ganyan ba ang tingin ninyo sa mga nawawala at mga makasalanan? Wala ng pag-asa?
Hindi na dapat samahan, dapat layuan. Pangalawang nais ipakita ni Jesus tungkol sa mga nawawala. Sabi ni Jesus, kapag natagpuan, inaakay o pinapasan. Taliwas ito. Iba ito sa kung paano natin tratuhin ang mga natagpuan. Kapag natagpuan yung nawawalang anak, anong ginagawa ng magulang? Imbes na akayin, pinapalo. Saan ka ba nagpuntang bata ka? Palo. Ba't ganun? Sa halip na pasanin, sinisisi. Yan, ang likot-likot mo kasi, yan ang nangyari sa'yo. Di ba? Sabi ko, makinig ka sa akin. Yan, napahamak ka. Ganyan eh. Ganyan natin tratuhin. Sa halip na akayin mo, pagsabihan mo, turuan mo. Ang tao, sinisisi, sinasaktan ang mga makasalanan o nawawala. Pangatlo, ang nais ipakita ni Jesus sa mga nawawala, ikinasisiya kapag natagpuan. Ipinagdiriwang ang pagkakahanap. Kapag nagbalik ang nawawala, isa itong dahilan para ikatuwa. Taliwas ito sa kung paano mag-isip ang tao tungkol sa pagbabalik ng mga nawawala. Tayo, pinagdududahan natin kapag nagbago na ang isang tao. Naku, totoo bang nagbago yan? Hindi naman. Di ba ganon? Kapag nakita mo yung manginginom dati na hindi na umiinom, naku, hindi totoo yan. Ano nakain yan? Bakit di na umiinom? Ba't hindi ka na nakikipagchismisan? Ano kayang nakain ito? Di ba ganon tayo? Yung iba, tinataningan pa natin. Next week, balik uli yan sa dating gawi. Bukas lang, ganyan na naman ulit yan. Para bang ang tao ayaw magbigay ng isa pang pagkakataon? Ayaw magbigay ng chance? Ayaw magpatawad? Ayaw magbigay ng pag-asa? Ganyan ba natin tratuhin ang mga nawawala at makasalanan? Mga kapatid, para kay Jesus, ang nawawala dapat hinahanap, hindi pinababayaan. Kung may 100 kang tupa at nawala ang isa, hahanapin mo pa rin ba? Yung iba, wag na. Isa lang naman yun 99 naman yung natira, papagurin ko pa sarili ko. Yung iba, kung 10 ang pera, nawala ang piso, sige na, hayaan mo na. Magpapakahirap pa ako, may 10 pa naman ako. Ang nawawala para kay Jesus, hinahanap, hindi pinababayaan. Inaakay, hindi tinataboy. Higit sa lahat, ikinasisiya kapag nasumpungan at hindi ikinagagalit o isinusumpa. Amen? Amen.